May na-meet ka na bang tao na parang ang bait sa'yo sa umpisa, pero kalaunan bigla kang napaisip, teka, may kailangan ba itong taong to? Sa mundong to, hindi lahat ng kabaitan ay totoo. Minsan, ginagamit ito para lang makuha ang loob mo, at kapag nakuha ka na, doon na sila magsisimulang gumalaw. Yan mismo ang tinuturo ng Law 12 sa The 48 Laws of Power. Use selective honesty and generosity to disarm your victim. Ibig sabihin, ang pagiging tapat at mapagbigay ay isang taktika para pababain ang depensa ng isang tao hanggang sa mapaglaruan mo na sila nang hindi nila namamalayan. Ngayon, bago mo isipin na masama to, tandaan, ginagamit to ng mga negosyante, politiko, at kahit ng mga simpleng tao sa araw-araw nilang buhay. Ang tanong, paano ito gumagana? At paano mo ito magagamit o maiiwasan? So paano nga ba gumagana ang Law 12? Simple lang, gamitin ang katapatan at pagiging mapagbigay sa tamang pagkakataon para pababain ang depensa ng isang tao. Sa madaling salita, parang Trojan horse, yung tipong bibigyan mo sila ng regalo o katapatan na mukhang sincere, pero may nakatagong agenda sa loob. Ganito kasi yan, karamihan sa atin, kapag may taong nagpakita ng kabaitan o honesty, automatic nating iniisip na mapagkakatiwalaan sila. Normal yan, psychological bias natin to bilang tao. Pero ang mga matatalino at mapanlinlang, ginagamit nila to bilang sandata. Halimbawa, nasa isang negotiation ka. Kung gusto mong makuha ang loob ng isang tao, hindi ka basta-basta magsasabi ng, "Uy, bilin mo to!" Kasi natural magdududa sila. Ang mas matalinong approach, magbigay ng maliit na honesty. Baka sabihin mo, "Alam mo, to be honest, hindi naman ito ang pinakamurang option, pero ito yung pinakasulit." Dahil inamin mong hindi ito mura, mapagkakatiwalaan ka nila at mas malaki ang chance na bilhin nila. Isa pang teknik, ang tinatawag na strategic honesty. Magpapakita ka ng isang maliit na kahinaan o pag-amin para magmukhang tapat ka. Pero ang totoo, distraction lang yon para hindi nila makita ang tunay mong plano. Kaya gumagana ang Law 12 dahil ang utak ng tao, programmed na magtiwala sa taong nagpapakita ng sincerity. Pero tandaan, hindi ito laging masama. Ang tanong, gagamitin mo ba ito para sa negosyo at persuasion o para sa panloloko? Tuloy tayo. Paano nga ba ito ginamit ng ilang malalaking tao sa kasaysayan? Ang Law 12 ay hindi lang isang teorya. Ginamit na ito ng maraming makapangyarihang tao sa kasaysayan para makuha ang loob ng iba at kalaunan para kontrolin sila. Tara silipin natin ang ilang malulupit na halimbawa. Number 1. Frank Abagnale Jr., ang master con artist. Kung napanood mo ang Catch Me If You Can, malamang kilala mo si Frank Abagnale Jr. Isa siyang con artist na ginamit ang selective honesty para makalusot sa mga malalaking scam. Ang teknik niya, magpapakita ng maliit na katapatan sa tamang pagkakataon para makuha ang tiwala ng tao. Halimbawa, nagkunwari siyang